Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin tong bagyong Wilma na tuluyan ang humina at isa na lamang pong low pressure area. Kanina pong umaga, around 8 a.m., binaba na po yan sa low pressure area. So, hindi na po yan tropical depression category at wala na rin pong official forecast track ang pag-asa dyan. Pero again, ito po ay moving system ha. Kumikilos pa rin po yan, pakanluran at tatawid pa rin po yan sa ating bansa as a low pressure area. At hindi na nangungulugan, titigil na po yung ating mga pagulan ha. Ito po ay low pressure area, mababa pa rin po ang pressure niyan, mataas pa rin po yung ating chance ng mga pagulan sa mga ilang lugar dito sa Visayas at aktibo pa rin nga yung ating tinatawag na shear line. So yun naman po ang nagpapaulan dito po sa mga areas na nasa itaas nitong ating binabantayang sama ng panahon. At maliban dyan, ang implikasyon po nitong paghina nitong ating binabantayang dating bagyong Wilma is, yun nga, since low pressure area na ito, wala na pong nakataas na tropical cyclone wind signal. So, ibig sabihin po niyan, yung mga areas na may mga ferries o yung mga tawid dagat is makakabiyahe na po dahil wala na pong mga tropical cyclone wind signal number 1 na nakataas nitong mga nakarang araw. So, malaya na po makakatawid sa mga dagat yung ating mga ferry boats at yung ating mga biyahero. At maliban dyan, nabawasan na rin po or wala na po tayong malalakas na center winds na associated dito po sa ating low pressure area. Pero again, ito pong ating northeasterly wind flow o yung ating northeast monsoon o yung ating amihan is malakas pa rin po ang bugso niya na yan po ay nagdadala ng malamig na panahon sa malaking bahagi po ng Luzon. Samantalang yung banggaan naman po niyan doon sa ating easterlies na hinihila rin itong ating binabantayang sama ng panahon is meron pa rin po tayong tinatawag ng shear line na nagpapaulan naman dito po sa mga areas na nasa itaas nitong ating binabantayang sama ng panahon. Ito pong ating low pressure area, yung dating bagyong Wilma, kikilos po yan. At maaaring bukas nandito na po yan sa may area ng Sulusi, tatawid po yan ng Palawan at maaaring makarating ng West Philippine Sea sa darating na Tuesday. So narito po yung ating satellite image para sa mga kaulapan na directly affected ng ating tinatawag ng low pressure area o yung ating dating bagyong Wilma. Sa kasalukuyan, nandito po yan sa area ng Masbate. Possible pa rin po yung ating mga scattered o kalat-kalat na pagulan at kuminsan may malalakas na pagulan pa rin dito po sa mga areas ng Negros, particularly itong itaas na bahagi nito, maging dito sa Panay Islands, ilang bahagi ng Cebu, yung itaas na bahagi nito at itong eastern portion ng Visayas. Pero significantly, kung mapapansin nyo, nabawasan na po yung ating mga pagulan dyan. Ganun din po sa malaking bahagi ng Mindanao, maganda naman po ang sikat ng araw dyan. If ever may mga pagulan tayo dyan, ito po yung mga isolated o localized na pagulan na lamang o thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. So mostly again, yung ating concentration ng mga pagulan ay dulot ng ating tinatawag na shear line. Yan po ay nandito ngayon, nakatapat sa Bicol region. So maula po ang panahon natin dyan at possible po yung ating mga thunderstorms at kung minsan malalakas na pagulan. Kasama na po dyan ang Quezon. So umakit na po yung epekto ng ating shear line ha. Quezon at malaking bahagi ng Calabarzon. Sa Metro Manila, maulap din po ang ating panahon at minsan meron tayong mga possible na kalat-kalat na pagulan. So tumitigil-tigil yung ating mga pagulan. Epekto na rin po yan ng ating shear line, maging dito po sa ilang bahagi ng Central Luzon, kasama po dyan ng Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Quirino, and some portions ng Isabela, ayan, pataas po hanggang area nga ng Cagayan. Maging dito sa mga areas ng Apayao, Kalinga at ilang bahagi ng Mountain Province. Again, ito po ay kumikilos kasabay po ng pagkilos ng ating low pressure area, pakaliwa. So ito po ay aakyat pa rin sa mga susunod na araw. Makikita natin yan dito sa weather advisory ng Pag-asa. So narito po yung weather advisory ng Pag-asa para sa ating low pressure area at sa ating shear line. So base dito, meron tayong mga possible na moderate at kung minsan heavy rains sa mga areas ng Occidental Mindoro, Romblon, Marinduque, ang Cavite, Batangas at Laguna, maging dito sa areas ng Camarines Sur, Albay, Catanduanes at Camarines Norte. Again, yung mga areas na walang kulay, possible pa rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan dyan. Yan po ang areas ng Masbate, natitirang bahagi ng Bicol region at ang Mimaropa. Maging dito po sa areas ng Calabarzon o yung natitirang bahagi ng Calabarzon, ang areas ng Cavite, Bulacan. Dito nga sa Metro Manila, yan, possible din po yung kalat-kalat natin pagulan. Maging dito sa ilang bahagi ng Central Luzon, ang Bulacan nga, at kasama na po dyan ang Nueva Ecija. Samantalang itong areas ng Aurora, moderate to heavy rains din ang ating aasahan, maging dito po sa area ng Isabela at aakyat nga po ang epekto ng ating shear line. Tingnan naman natin dito. Mula bukas hanggang sa darating na Tuesday, extended na po sa itaas yung ating epekto ng ating shear line. Nag-extend na po yan sa extreme northern Luzon, Cagayan, dito po sa Isabela, meron tayong mga heavy at kuminsan intense rains. Affected din yan itong Quirino, Aurora, Quezon nga, kasama na po dyan ang Pulillo Islands. Again, yung mga areas po na wala pong mga kulay, kagaya po ng ilang bahagi ng Bicol region, ito pong Rizal area, Bulacan, Nueva Ecija. So meron pa rin po tayo dyan mga cloudy skies at possible scattered
o kalat-kalat na pagulan. Although minsan, sumisilip naman po yung ating araw. So tuluyan na nga pong nalusaw itong bagyong si Wilma at isa na lamang pong low pressure area na tumatawid pa rin po sa ating bansa. So meron pa rin po tayong mga nararanasang pagulan dulot ng ating low pressure area at ang epekto ng tinatawag nga nating shear line. So mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto nito gaya ng mga flash floods, localized floodings at mga landslides. At lalong-lalo ako meron tayong thunderstorms. May kasama pa rin po yung mga lalakas na bugso ng hangin. At yan muna ang pagtalakay natin dito sa ating low pressure area na dating bagyong Wilma. Muli ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.